Hi mga mare, kumusta kayo? For today's video ay napakasimple lang ng gagawin natin ngayon, marami na ring nagbahagi ng ganitong recipe sa social media, pero version ko naman ang ituturo ko sa inyo. Patok ito sa lahat ng panahon, pwede rin itong panghanda, at mas lalong patok na pang negosyo, hindi rin naman kalakihan ang magagastos nyo dito mga mare, kaya kung ako sa inyo, idagdag nyo na ito sa inyong negosyo. To start, naglagay lang ako ng 1.2 liters ng tubig. Tapos naglagay ako ng isang sachet ng powdered gulaman, kung coffee flavor ang ginamit ko, at isang sachet ng Nescafe Classic. I-mix ng mabuti, at kapag natunaw na, pwede nang buksan ang apoy, papakuluan lang naman natin ito. Haluin din ito paminsan-minsan, para makatiyak na natunaw ang gulaman. Kapag kumulo na, i-off ang apoy at isalin sa tray, para mag-set ito. Kapag lumamig at nag-set na, ay pwede na itong i-cut ng pa-cube, nasa sa inyo na, kung gaano kalaki ang nais nyong hiwa. At eto na ang ating gulaman, medyo marami rin ito mga mare. I-prepare naman natin ang milk mixture. Bale ito ang ginamit ko, isang malaking lata ng creme densada, pero pwede kayong gumamit ng all-purpose cream, na chilled ko ito overnight, pero optional lang ito, pwedeng hindi chilled ang mga gatas na ilalagay natin dito. Minix ko lang ito gamit ang hand mixer, pero pwede namang wire whisk lang ang gamitin. Siya nga pala, kung all-purpose cream ang gagamitin nyo, dapat 2 cream, at isang 390 grams na condensed milk, para sakto lang ang tamis, tapos ay 1 big can ng evaporated milk. Pagkatapos na ma-mix ang creme densada, ilalagay naman ang evap milk, isang malaking lata ang nilagay ko, any brand ay pwede po. I-mix lang uli ng mabuti para maghalo ang mga gatas. Kapag nahalo na ng mabuti, isunod naman ang gulaman na hiniwa natin kanina, haluin uli, then ilagay ang cheese na hiniwa ng pa-cube, kung napapansin nyo na medyo malabnaw ang texture. Okay lang yan, kasi lalapot pa yan, once na ipalamig na ito sa ref. Pwede nyo itong tikman, para malaman kung okay na ba ang lasa. Ako nagdagdag pa ng 1/3 cup ng asukal, nakulangan pa kasi ako sa lasa. Pagkatapos ay pwede na itong palamigin, ng mga 4 hours or overnight. After ng mga ilang oras, eto na ang ating creamy coffee jelly. Tingnan nyo mga mare, lumapot na ang gatas diba, para sa akin, sakto lang ang tamis nito, nabalanse din ang inilagay nating keso. So paano mga mare, hanggang dito na lang muna ang ating video, hanggang sa susunod pong muli, salamat sa panonood.